We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Mga motorista dismayado sa umano'y kakarampot na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Pagbaba sa presyo ng langis, hindi pa tiyak kung hanggang kailan ayon sa DOE. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Matapos ang 11 linggong sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo, good news naman ang sumalubong ngayon dahil nagpatupad ng rollback ang iba't ibang kumpanya ng langis ngayong araw. 20 centavos kada litro ang bawas sa diesel at gasolina, habang 50 centavos ang tapya sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na dahil ito sa ipinatupad na state monitoring policy ng Amerika at Europa kung saan tumaas ang dollars. Alam naman po natin na kapag tumataas ang interest rate ng mga bangko, bumabagal po yung mga demand, particularly sa produktong petrolyo. Nagkakaroon ng pressure naman sa presyo ng crudo o ng raw materials na yung pagtaas ng dollar. Nagdadagdag din po ito para bumaba ang presyo. Pero sa kabila nito, nakukulangan pa rin ang ilang mga motorista tulad ni John Paul dahil sa umano'y kakarampot lang na bawas presyo. Kulang na kulang sa kadahilan sa hirap na ng buhay na ito, tapos ganun pa yung nangyayari. Kasi karamihan sa atin, bumabase sa gasolina, kaya tinataas ng mga gulay sa palengke. Ang motoristang si Joed naman, hindi raw nagpapakampante at magtitipid pa rin. Pagka naman hindi importanteng lakad, pwedeng, kunyari, malapitan lang, nilalakad na lang para hindi na magmumotor. Sana po mas malaki pa. Mas malaki pa sana ang ibaba nila. Kung hanggang kailan ang pagbaba sa presyo ng langis, yan ang hindi pa tiyak ng Department of Energy. Nandyan pa rin naman yung mga kadahilanan or mga factors na para maging tumaas ang presyo. Kamukha nung expectation daw ng substantial supply deficit. Diba? Narinig naman natin na nung mga nakaraan, nagkaroon ng voluntary cut itong si Saudi at saka si Russia. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Bulkang Taal mas naaninag na ngayong araw, September 26. Samantala, FIVOX walang naitalang volcanic earthquake sa magdamag. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mas malinaw na lawa at Bulkang Taal ang natatanaw ngayong araw sa mataas na Kahoy, Batangas. Maaliwalas na panahon ang nararanasan sa paligid nito. Umaabot pa rin sa 2,700 na tonelada ng sulfur dioxide ang naitala ng FIVOX sa huli nilang monitoring. May plume o pagsingaw ito mula sa crater na may taas na 3,000 meters. Walang volcanic earthquakes ang naitala ng ahensya. Nauna nang sinabi ng FIVOX na dahilan ng makapal na smog o VOG sa Batangas at karatig na lalawigan ay dahil sa thermal inversion kung saan natatrap sa baba ang sulfur dioxide at water vapor. Yung thermal inversion usually happens, although hindi naman frequently, but it happens usually during colder months. So we would expect siguro na within until December, pwedeng magkaroon ng thermal inversion. Malaki man ang pagbabago sa paligid, nakataas pa rin sa Blue Alert status ang Office of Civil Defense o OCD Calabarzon. Nangangahulugan ang patuloy na koordinasyon sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan. We are on heightened alert in ensuring close monitoring and close coordination in case there is a need for augmentation. Ito po sa
pangangailangan. Pasado naman sa isinagawang air quality assessment test ang mga barangay Barigon, Banyaga at poblasyon sa Agoncillo, Batangas kasunod ng naranasang VAG sa bayan. Ginawa ang pagsusuri para malaman ang kalidad ng hangin sa lugar kung saan malapit ang Taal. Samantala, business as usual pa rin sa Tagaytay City ayon sa Tourism Council. Na-e-enjoy na raw muli ng mga namamasyal ang ganda ng Taal. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Kaanak ng lalaking nasawi sa aksidente sa Bawan, Batangas, humihingi ng tulong para sa naiwang pamilya. Samantala, pamunuan ng barangay, paiigtingin ang pagbabantay sa lugar para maiwasan ang kaparehong insidente. Naritong report ni Denise Abante. Naghihinagpis pa rin ang 35 anyos na si Beverly Nacionales sa sinapit ng kanyang asawang si Mark Anthony Nacionales na nabangga at nakaladkad pa umano ng isang kotse habang nakatayo lamang sa gilid ng kalsada malapit sa kanilang bahay. Ayon sa pulisya, nagpositibo sa alcoholic breath test ang driver ng kotse at nawalan din umano ng preno kaya nabangga ang biktima. Masakit man daw para kay Beverly ngunit tanggap na rin daw ng pamilya na aksidente ang nangyari. Kinasuhan po namin yung nakabangga, nakainom nga daw po. Ay wala po akong masabi. Sobrang bait po talaga, maasikaso sa amin, mag-ina. Ngayon nga po ay pagkatapos po nito, hindi ko po alam kung saan po ang punta po namin kasi sa amin po siya lang po naghahanap buhay Di nag-antay po kami ng hearing. Pananagutan niya po lahat ng mga damages, pati po yung ang edukasyon ng aking anak. Lahat na po yun. Kasi wala po akong hanap buhay, sa kanya po kami umaasa, sir. Napakabait po ng aking anak. Lagi hangad niya ang pamilya niya. Mapaganda ang buhay, umaluan. Sana pagbayaran niya ang ginawa niya. Dahil lasing siya Dapat hindi siya nagdadrive pag lasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bawan Municipal Police Station ang suspect na si Henry Perez na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Ayon sa pamunuan ng Barangay Balayong, madalas nga raw ang aksidente sa lugar dahil sa mga mabibilis na sasakyang dumaraan sa kalsadang sakop ng barangay. Pagtitiyak nila na paiigtingin pa ang pagpapaalala sa mga residente at motorista na maging maingat sa daan upang maiwasang maulit pa ang kaparehong insidente. Palusong, napakalimit po ng aksidente dito. Pasimula po ng magkaroon po tayo ng road widening. Paalala lang po sa ating pong mga kabarangay at sa mga kalapit barangay dahil po ang ating pong daan ay napakaluang, napakadelikenteng lugar. Ay mag-ingat po tayo sa pagtawid. Maglalagay po kami ng mga signages dyan pamula doon sa aming boundary para may babala na sa mga biyahero. Sinisika pa rin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa suspect at iba pang may-ari ng sasakyan para sa kanilang pahayag. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga nakalaylay at putol-putol na kable ng kuryente sa isang barangay sa Lipa City, Batangas, sinimula ng ayusin. Paglalagay ng poste para maitaas ang mga kumpol na kable, pinaplano na raw ng pamunuan ng barangay. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivina, ialis na nga yung mga ilan sa mga putol-putol na cable wires ng telecommunications companies na halos sumayad na nga sa kalsada. Nagpapasalamat naman yung ilang residente at motorista. Ang problema, may mga spaghetti wires pa rin. Ang sabi ng barangay, inuunti-unti na raw ang pagawain yan. Iilan na ang mga nakalundo at nakalaylay na kable sa access road na ito sa Barangay Latag, Lipa City na inirereklamo ng mga residente at motorista. Pero wisyo ang naidulot ng mga ito sa kanila. Meron akong tricycle driver na sumabit todo sa kanyang bubong yung mismong wire niya. Siya ay biglang nag-full stop po at tumalsik ko talaga siya sa tricycle niya. Ang mga putol-putol na cable wires nasimula na ring linisin kamakailan matapos maipalabas sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pero kapansin-pansin ang mga spaghetti wires na sumasabit sa ilang dumaraang malalaking sasakyan, hindi pa rin naaayos. Ang sabi ng barangay, hindi pa raw tapos ang gawaing ito. Ipapatawag pa raw ulit ang 4 na telco na siyang may-ari ng mga kableng naiwang nakatiwangwang lang din at salasala batang kabit. Plano raw ang pag-i-install ng poste para maitaas ang mga kumpol na kable. Ang gawin na lang ay para maitaas at para hindi naman makakasagabal. Ako may natutuwa rin naman lalo na sa ibang telcom
na naki-cooperate sila. Yung mga spaghetti wire na naglawit to talaga, medyo mababaho. Sana talaga magawa ng paraan ng ating telco na maisaayos at magkaroon ng magandang linya ng kuryente. Pinamamadali na ng barangay ang mga telco na maisaayos na ang iniindang problemang ito ng mga motorista at residente. Kung hindi sila aaksyon at hindi pa, ay di maaaring sila ipakakumuha ng mga mayor's permit o ay sila ihahadlang para mabigyan sila. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga telco na nagmamay-ari ng mga inirereklamong kable. Ay binibigyang diin ng barangay na karagdagang isang poste lamang daw ang kakailanganin na dapat itayo dito sa may access road na ito sa Barangay Latag. Doon daw itatayo yon sa may corner na yon. Ito daw yung magiging suporta para maitaas pa yung mga nagsala-salabat pang mga cable wires ng iba't ibang telecommunications companies. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga deboto dumagsa sa huling araw ng lupi ng koronasyon ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa San Pablo City. Novaliches Bishop Emeritus Antonio Tobias kinoronahan ang mahigit 200 taong antiguous image ng Birhen. Tunghayan yan sa report. Dinagsa ng mga deboto noong linggo ang huling araw ng lupi ng koronasyon ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa Cathedral Parish of St. Paul I Hermit sa San Pablo City, Laguna. Hudyat ng pagtatapos ng maringal na pagdiriwang ng Pontifical Coronation ng Birhen. Matatandaang noong September 15, ginawaran ng canonical coronation ang larawan ng Birhen ng Turumba na natagpuan noong 1788 sa Lawa, ang kauna-unahang canonically crowned Marian image sa buong Diocese of San Pablo at Talawigan ng Laguna. Matapos ang koronasyon, nagkaroon ng isang linggong pagdiriwang o natatanging lupi na batay sa tradisyon ng mga taga-Pakil. Mula sa simbahan ng Pakil, dinala ang antiguous image ng Birhen sa Katedral ng San Pablo. Ito ay ang mahigit 200 taong imahe ng Birhen ng Hapis na inukit pa sa Espanya. Ang naturang imahen din ang inilalabas tuwing prosesyon. 3:00 ng hapon ang magdaos ng misa sa katedral na pinangunahan ni Novaliches Bishop Emeritus Antonio Tobias. Punong-puno ng mga debotong mula pa sa iba't ibang bayan sa Laguna at mga karatig lalawigan ang loob ng simbahan. Maging sa labas, may mga matyagang nagsimba. Sa isang makasaysayang tagpo, pinutungan ng korona ni Bishop Tobias ang antiguous image ng Birhen ng Turumba, kasabay ng palakpakan at pagsigaw ng mga deboto ng katagang sa Birhen. Taong 1953 nang gawa rin ito ng Episcopal Coronation ni nooy Lipa Bishop Alejandro Olalia. Dapat maging malinaw na mayroon lamang iisang koronasyon na naganap. Ang naganap sa katedral ay extension lamang ng naganap noon sa Pakil. Bagamat 2 larawan, iisang debosyon lamang sa Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Matapos ang misa, napuno rin ng mga deboto ang kahabaan ng JP Rizal Avenue sa lungsod sa isinagawang Turumba Procession. Buong galak pa rin silang sumasayaw, umaawit at sumisigaw ng katagang sa Birhen bilang pagpapakita ng kanilang masidhing debosyon sa mahal na Birhen ng Turumba. Kilala ang debosyon bilang longest religious festival in the Philippines. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Naaresto ang 2 katao sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng Mercedes Municipal Police Station sa Purok 2, Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Kinilala silang sina alias Ray, 41 anyos, residente ng Barangay 3 at si alias Rem, 70 anyos, residente ng Barangay San Roque sa kaparehong bayan. Naaktuhan umano ng pulisya ang mga suspect habang aktwal na nagsasagawa ng illegal na sugal na tinatawag na bukis. Nakumpiska ang mga ebidensya na STL Collection Report Form, isang notebook, calculator, bet money na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso at 3 unit ng cellphone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Mercedes Municipal Police Station ang mga nasamsam na ebidensya at mga nahuling suspect para sa kaukulang disposisyon. 41 anyos na lalaki sugatan matapos saksakin ng kainuman sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugat sa dibdib ang tinamo ng 41 anyos na si Noel Zamudio, residente ng Poblasyon 3, Tanawan City, Batangas matapos saksakin ng kainuman. Kinilala ang suspect na si Jose Marcelo, 23 anyos at residente rin ng kaparehong barangay. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng alitan ng dalawa habang nagiinuman sa bahay ng isang kaibigan sa Poblasyon 3 sa parehong lungsod. Bali mama nangyari po, nagkakansawan po during drinking session po regarding po sa prangkisa po ng kanilang pinagbibiyayan po ng tricycle po, ma'am. Para nagkapikunan po sila hanggang sa umabot po sa ganung punto, ma'am, na saksakin si victim po. Agad dinala sa ospital ang biktima. Sa isinagawang follow-up operation ng pulisya na aresto ang suspect hindi kalayuan sa pinangyarihan ng insidente. Na-recover sa kanya ang nasa 11 pulgadang haba ng kutsilyo. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Tanawan City Police Station ang suspect na nahaharap sa kaukulang kaso. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa biktima at suspect para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng pulisya sa publiko, mag-ingat po tayo lalong-lalo na po sa mga ganyan drinking sessions. Kahit na po tayo ay mga magbabarkada, iwasan po natin yung mga biro na minsan ay hindi makakaganda para sa atin na para hindi pinagmumulan po ng init ng ulo. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, September 27, makakaranas ng 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang Barangay Santor sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At mahigit sa 7 oras naman sa Bayan ng Taal, simula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste. Isang guro sa San Pablo City, Laguna, kakaibang estilo sa pagtuturo gamit ang isang app. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Level up ang props sa pagtuturo ng isang guro sa San Pablo City, Laguna sa subject na MAPE ni Teacher Paulo Fule. Kailangan niyang pasagutan sa kanyang grade 9 students ang ilang kilalang personalidad. At para raw mas maengganyo ang mga ito, naisip niyang gamitin ang isang artificial intelligence app na may kakayang kopyahin ang isang imahe ng tao. So yun, ginawa ko po siyang game. Since hindi, ayoko po nung may picture lang kasi madaling mahulaan. Hindi agad-agad nahulaan pero makikita mo naman na yung may resemblance. Epektibo naman daw dahil nakuha niya ang atensyon ng mga estudyante na masayang nakilahok sa kanyang klase. Ayos po, mas natutulungan po ang makapag-aral ng mga isa. Pinahulaan na po kami ng mga kasigit po yung kakatuloy. Kasi ano po siya, mga cartoons, animated. Nakakatawa. Go with the flow raw si Teacher Paulo sa kung ano ang nauuso basta't nakatutulong sa kanyang pagtuturo. Ginagawa raw niya ito para siguruhin ang mahigit 40 estudyante niya ay aktibong nakikilahok sa talakayan sa loob ng classroom. Para sa kanya, wala naman raw masama sa paggamit ng ganitong app sa pagtuturo. I-dig po natin yung best nung kung ano yung nagagawa nung kahit naman po sa anong field ngayon, artificial intelligence, technology. Lagi naman pong pasulong, lagi naman pong hindi na po halos mawawala siya. So, para siyang call of the times na rin siguro, kailangan natin sumabay. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sa naging tapatan ng LPU Pirates kontra Benilde Blazers kahapon, nakamit ng LPU Pirates ang pagkapanalo sa score na 85-81. Hawak ng Benilde Blazers ang malaking kalamangan kontra Pirates, ngunit hindi rin ito nagtagal at naagaw ng LPU ang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter.
Mas naging mainit at dikit ang bakbakan ng dalawang koponan sa natitirang huling segundo ng laro. Mahigpit naman ang naging depensa ng LPU Pirates, susi para makuha nila ang pagkapanalo. Samantala, wagi ang San Beda Red Lions kontra Arellano Chiefs sa kanilang naging harapan kanina. Nagtapos ang laro sa score na 85-61. Nagsimulang lumaki ang lamang ng San Beda Red Lions sa first half ng laro at hindi na hinayaang makahabol pa ang Arellano Chiefs hanggang sa huling quarter. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy nating minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, mahigit 1,600 kilometro hilagang silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero posibleng pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. May tsansa ring makaapekto sa bansa ang trough o extension nito sa ilang bahagi ng Luzon. Patuloy rin ang pag-iral ng habagat na makakaapekto sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Calabarzon at Mimaropa. Posible ang malalakas na ulan sa Occidental Mindoro at Palawan. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Mura at iba't ibang produkto tampok sa 20th Buyuboy Festival Agri-Trade Fair sa Camarines Norte. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Tampok ang mga saganang ani ng mga magsasaka sa Agri-Trade Fair sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte bilang bahagi ng ika-20 pagdiriwang ng Buyuboy Festival. Mura lang ang presyo ng mga produkto, kaya sulit raw ang pamimili ni Emmy dahil pasok daw ito sa kanyang budget. Ang nabili po namin ay saging, San Fernando, boko, lemon. Nakakatulong pa po sa mga kababayan na sariling tinitinda. Hindi na po kami dadayo sa iba pang bayan. Ayon sa isa sa mga exhibitor, nakatutulong raw ang mga ganitong aktibidad lalo na sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Sa isang trade fair po napapakita ng yung kasipagan ng barangay, ipapamalas yung talento sa paggawa ng handicraft, pagbenta ng mga produktong galing sa bundok, na kung saan siya yung pinaka-main source ng hanap buhay sa aming barangay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Lorenzo Ruiz, isinasagawa ang Buyuboy Festival bilang pagbibigay pugay sa mga magsasaka sa bayan. Ang Buyuboy ay isang panali na nakukuha sa kabundukan na siyang ginagamit ng mga magsasaka upang pagbuklod-buklutin ang mga sariwang ani para madala sa sentro ng bayan upang maibenta. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, September 27, sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at sa mga bayan ng Padre Garcia, Taysan at Rosario, Batangas. Bunsod ng pagsasagawa ng manual load dropping sa linya ng Batangas-Ibaan Rosario 69 kV line. Ruru Madrid, nakilala na ng personal ang idolo. Samantala, Batanggenyo content creator gaganap bilang babushka sa maging sino ka man. Narito ang report ni Hazel Alviar. Masayang ibinahagi ng kapuso actor na si Ruru Madrid sa kanyang social media account ang litrato nilang dalawa ni Senator Robin Padilla. Ang action star turned politician raw ang isa sa kanyang iniidolo. Sa caption ni Ruru, sinabi nitong siya raw ang kanyang inspirasyon sa paggawa ng mga maaksyong eksena. Matatandang bibida si Ruru sa upcoming action series ng GMA na Black Rider kung saan sumabak na siya sa mga maaksyong training.
Mapapanood naman ang Batanggenyong content creator na si Francis Wayan o mas kilala bilang si Josa Poco sa Maging Sino Ka Man. Ipinasilip pa ni Josa sa kanyang social media account ang ilang behind the scene ng kanilang set. Gaganap si Josa bilang babushka, ang kanang kamay ni Shonda na ginagampanan ni Jean Saburit, ang landlady nila Carding. Samantala dahil sa sunod-sunod na panganib sa kanilang buhay, mas titindi ang paghihinala ni Libag sa tunay na katauhan ni Dino. Mapaalis na kaya nila ito sa poder ni Carding? Ang mga tumitinding eksena sa Maging Sino Ka Man tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern, Tagalog. Kauna-unahang mini science centrum sa Calabarzon itinayo sa Pulilio, Quezon. Science Centrum layong mapalalim ang interes ng mga estudyante sa agham at teknolohiya. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa sikat na Newton's Cradle, anti-gravity mirror, colored shadows, following faces at hanggang sa plasma sphere. Yan at iba pa ang tampok sa kabubukas lang na mini science centrum sa Pulilio, Quezon. Nakapag-ikot na, dagdag kaalaman pa. May lawak na 150 square meters ang itinuturing na kauna-unahang science centrum sa Calabarzon region na matatagpuan sa loob ng Pulilio Central Elementary School. Ang karaniwan naming problem ngayon sa education dito sa Pulilio District, unang-unang aming in-address ay ang mga learning loss and learning gaps ng mga bata. Kulang kasi kami talaga ng mga equipments, mga materials para ma-enhance ang science and technologies. Proyekto ito ng Department of Science and Technology o DOST Calabarzon, katuwang ang Philippine Foundation for Science and Technology, DepEd at Pulilio LGU para mas mailapit ang interactive exhibit sa mga estudyanteng nasa malalayong lugar. Hindi na nga raw kailangang bumiyahe sa Maynila para makapag-tour sa mga science centrum. By this equipment or mga models or tools na makikita natin sa ating mini science centrum. So yung enhancement lang learning, magiging experiential learning siya para sa ating mga estudyante. Naniniwala ang DOST na mas mapapalalim itong interes sa mga estudyante sa agham at teknolohiya. Libre itong mapapasyalan ng publiko Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Plano pa ng DOST na magtayo ng kaparehong science centrum sa iba pang lugar sa Calabarzon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.